Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Industriya ng paggawa ng Geonet o Coconet sa Rehiyon 1 pinapalawig ng Philippine Coconut Authority. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Naayat at tumulong iti Philippine Coconut Authority kadagiti manalo na kahit na timang rugi nga negosyo ti panagkaramid kadagiti nagdudumang produkto manipod iti coconut husk wano bunot dahil ti impaganat-gat ni PCA Agriculturisto Joe Marie Cabrera kalpasan na namuan nga umabot ti 400,000 pesos ti magastos iti manalon no gumatang ti decorticating machine. Tinasaw makina kat iso ti mangi-convert kadagiti coconut husk ang mapagbaling nga fiber kalpasan na ket maaramid a geonet wano dagiti mo usar anet kadagiti slope protection dagiti mausar iti mining industry ken dadumapay. Kuna ni Cabrera aparte ti programa iti PCA ti panakaipuntar dagiti integrated coconut crafting facility ano sa dinno ditoy ang ma-develop dagiti dadumapay a pakausaran tinyog malaksid lang iti bunga na agagangay na maususar iti panagaramid kadagiti byproducts na impaganatgat ni Cabrera dagiti lang qualified nga PCA certified cooperatives ti makaguntaway iti nasoo produkto. Manipod iti syudad ti Lawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Turismo sa San Fernando City, La Union inaasahang mas lalo pang lalago sa mga susunod na araw. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Manamnama ti karkaro a panagduruas ti sektor ti turismo ti San Fernando City, La Union kadagiti masungad nga aldaw. Nagbalin na sentro iti saritaan ti panggap ti turismo ti syudad kabayatan ti maikalima a live kapihan ti sanggunang panlungsod ti San Fernando, La Union anaangay idikalman nga indaulwan ni City Vice Mayor Alf Ortega. Dimar ay iti kapihan dagiti manursuro ken estudyante iti tourism related courses ken dadumapay a personalidad. Na pagsasaritaan dagiti pamayan no kasano a mapasaya at sektor ti turismo iti syudad. No anya ken no kasano ti estado dagiti tourism sites iti syudad ken no anya ti kontribusyon ti komunidad para iti turismo. Naiparang ti tourism development plan ti syudad para iti 2024 aging 2029 ken naiyunay-unay a masapol a dagiti agindag ditoy syudad ti umuna a makapresyar kariti kultura kan nakakapintas a lugar ti San Fernando tapno maitandudo dagitoy kadagiti turista. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang Dagupan. Department of Health o DOH Region 1 nakapagtala ng mataas na bilang ng fully immunized children dahil sa Big Catch-up program ng ahensya. Narito si Sara Kayabyab para sa ulat. Magiso bilang nasaray ubugaw yan na itdanla na bakuna kontra sari ng durman sakit yatatawagan na Vaccine Preventable Diseases dyan Region 1 kasumpalan ni impatunton sa programang The Big Catch-up yan naabot so bilang nasaray ubugaw yan nagpaganait na bakuna. Unungod kinan Dr. Well Bubis na DOH Center for Health Development 1 lapod sa estratehiya tinmagaya de isat so bilang nasaray fully immunized children in the region kumpara in banagataon. Unungod datos walad apatira ang gadwaluran porsyento so inyatagay na FIC rate dyan Region 1 nata na 2024. Singa dyan Dagupan City tinmagaya pituran porsyento kumpara 23% ng imbanagataon. Yad buon luyag Pangasinan tinmagaya patiran porsyento kumpara 35% ng 2023. Pinakadaklaya intagay at Ilocos Norte at waluran porsyento tinmumbok sa Ilocos Sur tan La Union. Yad Kabukulan Balot walay 38.85% nilabat. Y FIC coverage yad Region 1 nilabay na napatagay at sa igawan na school-based immunization 2024 naman umpisa lano Oktubre hanggang bulan na Nobyembre. Manlalapod Dagupan City, siya si Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Cayabyab mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 3 dating rebelde sa Eastern Samar tumanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Trade and Industry o DTI. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Tulong nga dati rebuilding ang New People's Army nga binalik kapiudan gobyerno pinaagyan mga otoridad ng 2nd Eastern Samar Police Mobile Force Company o ASPMFC ang kinarawat in livelihood assistance tika nga Department of Trade and Industry kon DTI kakalupng adlaw September 25, 2024. Sumalak ang Police Lieutenant Colonel Rizal Antonio Leong III, Officer in Charge ng 2nd ASPMFC. Ang nasabi nga pangkabuhayan package inayudan gobyerno agud magkamayaden rekurso and former rebels nga makakabulig pag-establisarhin pakabuhi nga masustiner hapagtikang hinpanibago nga kinabuhi gawasan kagiusan. Inipulong niya in testamentohan kanang gobyerno commitment nga igdusuan kamurayawan ngan pagkarusa diin ang dati mga rebelde in tinatagan hinsyan sa pagbago ngan maging produktibo nga miyembro han sosyedad. Mula sa Borongan City, ito si Daisy Lalosa Belizar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Sweldo ng mga PWD sa Anahawan, Southern Leyte na naka-avail sa Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD natanggap na. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ria Mikate. Nakadawat na sa ilang cash for work nga sweldo ang mga person with disabilities kag PWD sa lungsod sa Anahawan, Southern Leyte ubos sa Kalay Seeds KKB program sa Department of Social Welfare and Development. Nasaran sa Radyo Pilipinas pinagi kang PWD focal person Evelyn Lamoridan nga nasa 7 ka PWD ang nahimong benepisyaryo sa mga programa. Mukabat sa 4,050 pesos ang natagamtam sa mga tagusa kanila nga giapod-apod sa mga sakop sa Provincial Social Welfare and Development Office nitong Martes, Setyembre 24. Isig bayad sa pagtrabaho sulod sa napuka adlaw sa ilang mga barangay din adlawan og tag 405 pesos. Ang masaran nga cash for work program sa mga PWD gipatuman sa gobyerno aging paghatag og suporta kanila sa pagpanginabuhi sa komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang Kalbayog. Samar State University at pribadong sektor isusulong ang sustainable production ng harina mula sa kamote. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Suzette Pretencio. Ginpermahan sa Samar State University o SSU sa pagpamuno ni University President Dr. Redentor S. Palencia ano sa nga Memorandum of Agreement o MOA kaupod ang Balante Women's Association Mari e Monte ng United Bakery. Nagtutuyo ang kasarabutan nga pakusgon ang produksyon ng paggamit sa harina tikang sa kamote como sustainable nga alternatibo nga harina sa wet flour. Sumala sa SSU usa nga importante nga pitad ang pagperma sa MOA sa pagdusos ang paggamit sa local agricultural products ngan pagsuporta sa community-based livelihoods. Sa kasarabutan, magiging supplier sa harina tikang sa kamote ang Balante Women's Association, samtang ang Mare e Monte ng United Bakery ang magduduso sa komersyal nga paggamit sa harina sa mga magkadrodilain nga produkto nga tinapay ngan baked goods. Pinaagi sa sininga inisyatibo, ginlalauman nga mabubuligan, diri lan mga lokal nga parag-uma, kundi pati ang mga kababayinan sa komunidad nga mapahaluag ang era pangabuhian og kapabilidad sa produksyon.
Tikang Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Kalbayog. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga truckers sa basic food commodities sa Cagayan de Oro pinulong ng Department of Agriculture o DA Region 10. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Orientation kalabot sa Food Lane Project sa Department of Agriculture ang ipahigayon karubago dinhi sa Cagayan de Oro. Tumong dinhi nga mapasayon ang transport ug logistics sa nagkadayang agricultural commodities ug mga produkto dinhi sa Northern Mindanao. Tingwa usab sa Food Lane Project ang pag-institutionalize sa efficient ug dali nga paghatod ug ang distribution sa agri-fishery products gikan sa mga production side ngadto sa kamerkaduhan. Pinaagi nini maminusan ang gasto sa transportation ug post-harvest losses. Ang nasampit nga proyekto gipatuman usab sa Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police ug Department of Agriculture nga mao ang lead implementer sa pag-facilitate sa accreditation sa agriculture ug fishery suppliers and truckers. Covered sa Food Lane Project mao ang rice, corn, fresh fruits and vegetables, livestock and poultry products and byproducts, fresh and frozen meat, fresh and frozen fish and marine products. Lakip usab ang feeds, fertilizer ug uban pang agricultural inputs. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, lungsod ng Zamboanga na kilahok sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Narito si Shirley Espino para sa balita. Participa el Ciudad de Zamboanga na tercer quarter nationwide simultaneous earthquake drill este día Septiembre 26. El mencionado aktibidad encabeza el City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO junto con otros pamagakonsyerne ahensya. Parte ng mga pilot site ang mga diferente mga departamento ng gobyerno lokal kaya ocupan ang edificio del City Hall donde tukal sirena para el principio del earthquake drill. Adverti ko na mga participante para man-execute el duck, cover, and hold protocol sa prinsipya el alarma y después necesita sale na evacuation routes antes sila liga na mga predetermined evacuation area. Objeto de la actividad para darle bastante saber y asegura preparado al público en tal caso tiene temblor y otros pamagakalamidad. Desde aquí na RP Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Butuan's Balangay Independent Film and Theater Festival kasado na. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Human mapili isip usa sa 2024 Lunsod-Lunsad Awardee sa Department of Trade and Industry, aprobado na sa sangguniang panglungsod sa Butuan ang paghatag pagtugot kang Mayor Ronnie Vicente Lagnada para mupirmag kasabutan sa DTI Caraga. Ang ipalig-on nga MOA mao'y dalan para ikasa ang pagpasiugda sa Lunsod-Lunsad Balanghay Independent Film and Theater Festival. Kini ang napili ang kalihukan sa gagamhanang lokal sa Tinguha nga buhion subli ang teatrong lokal og film industry sa Butuan. Ilawom sa malikhaing Pinoy program sa DTI, ipasigarbo sa Butuan ang mga talagsaong talento ingon man cultural heritage. Pinaagi unya sa mga ipasundayag nga mga live performances ug independent films. Isip 2024 Lunsod-Lunsad Awardee, makadawat ang kagamhanang lokal sa Butuan og 2 milyones. Diin kini mo ay gamitong pundo para maimplementar ang Balanghay Independent Film and Theater Festival.
Festival. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Lungsod ng Iligan, very peaceful ayon sa City Police Director. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Gipadayag ni Iligan City Police Office o ICPO City Director Police Colonel Renante de los Santos nga very peaceful o malinawon kaayo ang dakbayan sa Iligan kumpara sa ubang syudad ug probinsya. Sa pakiginabi kay de los Santos, miingon siya nga miubos ang crime rate sa dakbayan karong tuiga 2024 kumpara sa miaging tuig 2023. Matud pa niya karong buwan sa Setyembre adunay nahitabo mga homicide, kawat ug karnaping sa dakbayan apan nasulbad dayon kini pinaagi sa tabang sa giimplementar nga Public Order and Safety Security Command Center. Kalabot nini midugang og kapin sa 100 ka mga personahe ang ICPO aron masiguro ang kalinaw, kahapsay ug seguridad sa dakbayan alang sa padayon nga usa ka bulan nga D&D Festival. Nanawagan usab si De Los Santos sa mga motorista nga palambuon ang kultura sa disiplina sa kadalanan ug iya usab gitambagan ang publiko nga dili makumpiyansa, ampingan ang mga gamit ug ampingan ang kaugalingon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dadakuin naman natin ang Marawi Tuition Fee Subsidy o TFS mula sa Bangsamoro Government ipinamahagi sa mga kwalipikadong pribadong paaralan sa loob ng most affected area sa Marawi City. Narito si Alwidad Bashir ng RP Iligan para sa balita. Miaden sa programa a ceremonial distribution para ka tuition fee subsidy ang taka TFS para ku mga private schools sa sulod ang most affected areas sa giyang kana na ingad the Islamic City of Marawi sa giyang may post sa mga gawi. Makapopona na programa sa giyang opisina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program. Asidon minilumba sa giyang kana na derpa opisina iran sa Pangaw Saduk Marawi City. Aya din na miyaguluan si Sagyong Kutwa Distribution nagyang kaiya mga uluan tano sa BARM MRP, a Program Manager MP Said M. Shaikh, agumya kader parumpan si Deputy Chief Minister Alim Ali B. Sulaiman, aya kapapantagan na Chairperson na Program Steering Committee agyang kana na opisina. So mga warisan tanwa di mamaganad sa ilmo, sagyang kana na pitibarangan ng mga eskwelahan na miyabaya-baya siran sabab sa miyakadawat siran sa nudutaraya mga assistant sa malapkyugopian si kokapakapasadiran class. Ay mga pagsagyang kanan na mga qualified beneficiaries sa mga private school na datara Aba Alkail Computer School, Kalipar Medical College Foundation Incorporated, Dansalan Polytechnic College Incorporated, Jamiatul Dansalan Al-Islamia Foundation Incorporated, Jamiatul Philippine Al-Islamia Incorporated, Marawi Capital College Foundation Incorporated, agugyang ka iya Senator Ninoy Aquino College Foundation Marawi City Incorporated. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.